Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa bandang silangan ng Quezon, naninirahan si Aling Kikay. Isang babaeng may edad na at kilalang kilala sa buong probinsya. Manghihilot siya, oo, pero hindi siya ordinaryong manggagamot. Marunong din siyang manggamot gamit ang orasyon, mangkulam at kahit magpalaglag ng bata. Isang bagay na ikinaiinis ng simbahan, pero ikinatuwa naman ng mga desperadong babae. Dahil sa kanyang husay sa paghilot at kulam, dinarayo siya ng mga tao mula sa ibang bayan. Ngunit kahit siya'y sikat, isa siya sa mga pinakakinakatakutang babae sa lugar. Matapang palaban at may kasamang masamang espiritu kung minsan, sabi ng matatanda. Subalit may isang gabi, isang tahimik na gabi ng Huwebes, may dumating sa kanyang bahay na isang babaeng buntis, payat at maputla. Hindi ito nagsabi ng pangalan. Tahimik lang itong nakaupo habang pinagmamasdan si Aling Kikay. "Anong atin, iha?" tanong ni Aling Kikay habang pinapainit ang langis sa apoy. "Buntis ako. Ayoko na. Ayoko nang ituloy. Gusto ko na siyang mawala." Mahinang sambit ng babae. Walang tanong-tanong si Aling Kikay. Isa lang naman ang patakaran niya. Basta may bayad, walang problema. Ginawa niya ang ritual. Pinainom niya ng pinaghalong ugat ng damong ligaw at dugo ng itim na manok ang babae. Umiyak ito habang nanginginig. Naglabas ng matinding sigaw, ngunit walang luha. Ilang minuto pa, may narinig na kakaibang tunog si Aling Kikay. Tila pagaspas ng malalaking pakpak sa bubungan. Napalingon siya sa babae, ngunit hindi na ito ordinaryong tao. Ang dating maputlang mukha, ngayon humaba ang bibig. Lumalim ang mga mata at lumitaw ang matutulis na ngipin. "Aswang ka?" bulong ni Aling Kikay. Hindi takot, kundi gigil at galit ang bumalot sa kanyang mukha. "Bakit mo pinatanggal ang lahi namin?" tanong ng nilalang habang unti-unting tumatayo. Mistulang handa sa pag-atake. "Nagbayad ka. Wala akong pakialam kung aswang ka man o anak mo'y demonyo," sagot ni Aling Kikay. Sabay hablot sa kanyang itim na bote ng langis at itinusok ang karayong ng kulam sa tadyang ng babae. Sumigaw ang aswang. Tumilapon ang mga gamit sa paligid. Sumiklab ang apoy sa altar ni Aling Kikay. Isang matinding sagupaan ng itim na mahika at aswang na lakas ang sumunod. Naglabas ng pulang alikabok si Aling Kikay mula sa kanyang supot ng bulong. Samantalang ang aswang ay nagpalit ng anyo. Naging kalahating paniki, kalahating babae. Lumilipad sa loob ng kanyang barong-barong. Sumugod ang aswang. Umiwas si Aling Kikay. Tumama ang pakpak sa altar at pumutok ang ilawan. Napatingin si Aling Kikay sa ilalim ng mesa. Nandoon ang kanyang pinakahuling panlaban. Isang garapon ng dugo ng itim na pusa at abo ng kulam ng sanggol. Ang huling ritual na bawal gamitin. "Kung tapatan ang gusto mo,
Tatapusin ko ang lahi mong demonyo, ang sigaw niya. Ibinalibang ni Aling Kikay ang garapon sa sahig. At sa isang iglap, umusok ang buong bahay. At isang malakas na sigawan at iyakan ng mga espiritu ang narinig. Nang tumigil ang lahat, wala na ang babae. Wala na rin si Aling Kikay. Natagpuan kinabukasan ng kanyang bahay na sira-sira, puno ng uling at abo. Pero wala ni anino ng katawan. Ngunit simula noon, may mga nagkukwento sa mga dumadaang tricycle. Sa tuwing bilog ang buwan, may babaeng nakaupo sa harap ng abandonadong bahay ni Aling Kikay. May hawak na langis at karayom. At kung may buntis na maparaan sa baryo, huwag kang magpakita sa kanya kung hindi mo kayang panindigan ang laman ng sinapupunan mo. Dahil kung hindi, si Aling Kikay na ang bahalang lumunok niyan. Lumipas ang mahigit isang taon, mula nang misteryosong masunog ang barong-barong ni Aling Kikay sa baryo ng San Roque. Marami ang naniniwalang patay na siya. Wala kasing natagpo ang katawan ni anino ni kalansay ni buto. Pero ang mga matatanda sa baryo, may ibang sinasabi. Ang taong marunong sa itim na mahika, hindi basta-basta namamatay, sabi ng matandang si Aling Mila. Sa kabila ng takot, bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Hanggang sa isang araw, may dumating na bagong mukha. Isang buntis na babae, nagngangalang Lisa, taga-kabilang bayan. Hindi siya kilala ng mga tao. Pero nakita raw sa online ang lumang pangalan ni Aling Kikay bilang hilot ng mga hindi pangkaraniwan. Naghanap si Lisa sa paligid. Wala na si Aling Kikay, sabi nila. Pero isang gabi, habang umiihi siya sa likod ng inuupahang bahay, may narinig siyang boses mula sa likod ng mga punong saging. Kung gusto mong tanggalin yan, may paraan, pero may kapalit. Nagulat si Lisa. May babaeng nakasuot ng maitim na saya, nakatalukbong ng puting belo. Hindi mo makita ang mukha, pero ang boses nito'y tuyot, parang bulong sa patay. Ikaw ba si Aling Kikay? Hindi na. Ako na ngayon ang ina ng lihim. At ikaw ang huli kong kliyente. Hindi na nakaatras si Lisa. Parang may kung anong puwersang humihila sa kanya papalapit sa nilalang. May nag-uudyok sa kanya. Hindi na takot, kundi isang halo-halong sakit, galit at kahihiyan sa kanyang pinagbubuntis. Ang ama ng batay, isa nang may asawa at gusto na niyang makawala. Pinaupo siya ng nilalang sa sirasirang banig. Walang kandila, walang dasal. Isang basag na garapon lang ang ginamit. Puno ng itim na likido at naglalagkit na alikabok. Ang anak mong yan, hindi ordinaryo, bulong ng nilalang. May halong dugo ng aswang. Nagulat si Lisa. Naalala niya ang isang gabing nakipagsiping siya sa lalaking hindi niya masyadong kilala. Matangkad, mapula ang mata, at umalis agad pagkaraan. Ang anak mong dinadala, siya ang inaantay ng mga kagaya ko. Isusumpa kita kung itutuloy mo. Pero kung handa kang bayaran ang halaga, pwede pa nating itama. Anong kapalit? Ikaw.
Mula sa anino, lumitaw ang mga putol-putol na anyo. Mga kamay na wala ng balat. Mga sanggol na walang mukha. Mga babae na umiiyak habang buo pa ang tiyan. Napasigaw si Lisa. Ngunit huli na. Ipinasok ng nilalang ang maitim na langis sa kanyang tiyan gamit ang mahabang kuko. Napaiyak siya sa sakit. Nangingisay habang bumubula ang bibig. Huminto ang paggalaw ng kanyang tiyan. Pero sabay nito, tumigas ang kanyang katawan. Pagdating ng umaga, nakita ng isang matandang naglalako ng gulay si Lisa sa likod ng puno ng saging. Nakatayo lang, nangingitim na ang balat. Nang lapitan niya ito, bigla itong tumingin. Pulang-pula ang mga mata at punit ang gilid ng labi. Si Lisa, hindi na rin tao. At mula sa likod ng mga dahon, may babaeng nakangiti. May hawak na karayom at bote ng langis. Wala na akong tinatanggihan, basta may kapalit. Aling Kikay. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.